It's time to check the headlines, starting with the on again, off again bicameral proceedings for the 2025 national budget. And our mobile journal, Mary Mon Reyes, is now at the PICC in Pasay. Or nasa Senate pa, si Mary Mon. Mukhang Senate nga yan, ano? Mary Mon. Kasi nagte-teleport to, so hindi natin masabi. Biglaan eh. On time bang magsa-start ang BICAM this time around? At mukhang hindi yata, ano? Kasi nandyan ka pa. Well, Lord Pauline, magandang hapon sa inyo. So far, ang pinaka-schedule na nakuha natin is 4 o'clock in the afternoon. Magsisimula o magpapatuloy as scheduled, hopefully, ang BICAM sa PICC. Pero kaya tayo nandito sa Senado kasi inaantabayanan din muna natin kung makakapanayam din ng media before the BICAM si Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian para malaman yung final steps nila. Kasi ang nasabi nila kaninang madaling araw, 1 a.m. kasi natapos yung BICAM na nagsimula ng late. Over 4 hours yung naging delay kahapon, kaya imbis na around 4 o'clock magsimula, around 8 o'clock siya nag-start, natapos siya 1 a.m. kaninang umaga. Ang sabi niya, pati ni House Committee Chair on Appropriations, si Micaela Swansing, ang target daw nila ngayon ipagpapatuloy at hopefully ngayon matatapos ang BICAM para raw matuloy pa rin nila at masunod nila yung calendar nila. Though hindi na raw sila on schedule, pero may mga buffer days pa naman daw sila na nakakain. Kaya sabi dito ni Senator Sherwin, kaya pa naman daw habulin ang budget para mahabol yung ratification by December 22 and hopefully yung pagpipirma nito, pagbibigay kay Pangulong Bongbong Marcos, magawa bago raw ang New Year's Eve. Yung sinasabi mong bumper days, ito ba yung parang Buffer. palugit? Parang ganon? Buffer. Buffer Mga days, palugit yeah. nila kasi dapat around December 11 nag-start yung BICAM pero dahil humingi pa raw yung technical staff ng additional time para raw i-reconcile yung mga conflicting provisions pa, yung mga disagreeing provisions rather from the version ng Senate at version ng House, kaya nausog naging December 12 to 14. Nausog na naman siya December 13 and then ang nangyari na lang nag-start na siya nitong Sabado and then Sunday nagtuloy siya, Monday nagtuloy siya. Pero nung itong isang araw pala, hindi siya natuloy, kahapon lang siya natuloy, and then ngayon ulit. So, ang sinasabi dito ni Senator Win, medyo nauusog, hindi na sila on schedule pero so far kaya pa naman daw habulin. Ang inilalaanan lang din nila ng oras is after kasi ng BICAM, ipiprint nila yung full copy ng enrolled bill para sa ratification. Ang pipirmahan daw dito ng mga senador at mga kongresista is yung full copy ng enrolled bill, hindi raw summary, at pwede para masilip talaga kung may biglaan pa nga magiging questionable dito para pagdating ng pagpipirma naman sa Pangulo, sure na sila na repaso na raw ang pondo for 2026. Oo, ilang kopya yon, no? At ilang pagbibigyan at gaano kakapal yung actual budget. Yung summary pa nga lang, parang nakakapal na libro na eh. Oo. Oo, yun nga talaga At din. ang sabi rin kaninang umaga ni na Chair Swansing, parang so far for this day, bukod doon sa ilang aspeto ng budget ng NIA, pati ng DPWH, over 11 na agencies na lang daw yung isasalang. Parang nakuha natin sa listahan, ang mga na-accomplish na o dumaan na sa BICAM is yung DepEd, SUC, SCHED, TESTA, DOH, DA, and then sa day 3, ang DAR, ang NIA, ang DILG, ang Department of National Defense, ang DOTR, ang Congress, ang OVP. Ang OVP, inaprubahan nila, same yung 889 million pesos na pondo nito. Ang DOE, DNR, Department of Finance, DFA, DICT, DOJ, DOLE, DMW, pati ang DSWD. Pero kaya rin nagkaroon ng delays kahapon kasi ang unang sinabi ni Senator Sherwin, sa isang araw na raw nila o ngayong araw nila bubuksan yung budget ulit ng DPWH na may bagong computation pagdating doon sa costing ng mga materyales. Pero yesterday, yun yung naging rason kung bakit hindi agad-agad nag-start ang BICAM dahil ang nasabi ni Senator Kiko Pangilinan sa media, may hinihintay pa raw silang datos na sana i-apply bago isalang ang budget ng Public Works kahapon sa BICAM. Pero dahil hindi yun umabot, nag-send ng apology letter. So ngayon siya mabubuksan ulit, especially yung tungkol doon sa 45 billion pesos na inapila ni Public Works Secretary Vince Dizon kung maaaring maibalik. Kasi if not, maapektuhan nito yung implementasyon ng over 10,000 projects. Oo, kasi ang isang rin, I think on the part of Senator Win Gatchalian, may sarili rin silang ginagawang double checking at computation din, tama ba, Mary Mon? Tama. Pero ang sinasabi rin dito ni Senator Win, hindi raw sila mga engineer. So, kung ano yung datos na nakukuha nila or binibigay sila sa kanila ng ahensya, specifically ng Public Works, yun lang daw talaga yung ginagamit nila. Pero since ngayon, mas specified na yung regional factors na sinasabi ni Secretary Dizon. So, mas matitignan nila ngayon
yung epekto nito sa pagtatapyas o pagbabalik ng pondo per project. Kasi ang nangyari sa version ng Senate, naging across the board siya. So ang nasabi dito na Sec. Dizon, naapektuhan even yung ilang mga proyekto na medyo yung costing nito mas mataas dahil nga sa cost ng materyales, yung galaw ng lokal na merkado, and even yung sitwasyon or yung kondisyon ng construction sites. So yun ngayon yung kinocompute nila and ina-apply na nila. And hopefully ngayong araw, as sinasabi ni Senator Win, mas resolve na nila ito, ma-reconcile na nila yung magiging final funding for the DPWH. So, for the record, Merrimon, on hold pa no, yung discussion sa budget ng DPWH? On hold. On Dapat hold siya. dapat kasi, ang sabi ni Senator Sherwin, nung araw, nung Monday, nung na-postpone yung BICAM, by Tuesday daw, baka buksan na ulit yung budget ng Public Works. And then kahapon, hindi rin siya natuloy dahil nga may hinihintay pa raw na datos. So ngayon, possibly, mabubuksan na ulit ang final na usapin, hopefully, pagdating sa budget ng DPWH. Sakit sa ulo talaga ng DPWH, ano? in more ways than no? Oo nga eh. Pero Merrimon, pagdating sa usapin ng reenacted budget, committed ba ang parehong chambers na hindi yan mangyayari, tatapusin nila yan before December 20 or by December 22? Ang nakapanayam natin dito sa Senado, si Majority Floor Leader Senator Mig Zubiri, at ang sinasabi niya, kung kailangan daw bigyan ng extra time para raw mas malinis o marepaso yung budget, parang nakikita niya yung idea na reenacted budget, pero kailangan habulin pa rin yung pagpaplansya nitong 2026 na pondo. Pero dito sa Senado at sa House, parang may nakikita rin kasi tayong pagkakahati-hati. Sina Senator Sherwin kasi sinasabi pa rin nila, kaya pa rin naman daw habulin yung calendar para wala ng reenacted budget na mangyayari. Kasi very sobrang problematic ng naging pondo ng taong 2025. Kaya yung ibang mga senador, sinasabi, si Senator Kiko Pangilinan na tinitingnan niya yung idea na okay, baka magamit muna yung reenacted budget pero kakailanganin pa rin malinis yung pag-a-apply kasi pwede pa naman daw bigyan ng kaunting oras sa panahon pa. Pero yun nga, still ang nakikita natin dito, sinasabi niya Senator Sherwin, may calendar pa, may natitirang araw pa, nakakain pa yung buffer days, kaya pwede pa raw habulin. Ang sinasabi naman ni Chair Mika Swansing, for them, yun nga yung sinasabi nila nung na-postpone yung araw ng BICAM, lahat daw sana ng concerns na pwedeng pag-usapan, especially sa case ng Public Works, pwede raw sanang mapag-usapan na during the BICAM. Kasi gusto nilang magpatuloy na yung BICAM para yung paglilinis o yung pag-iron out nitong panukalang pondo is magawa and ma-accomplish within the timeline na sinet nila. Grabing pero delay. sabi naman kanina, mukhang kaya pa naman daw habulin dahil target nila ngayong araw matatapos ang BICAM. May nabanggit din si Senador Win, Merrimon, na may ilang mga senador that are set to go on vacation. So, paano yan? Yun nga yung isang concern nila. Ang nasabi kasi no isang araw ni Senator Win, pagka kunwari daw kinapos ng oras pagdating sa ratification around December 22, bukas naman daw ang mga senador na magtrabaho kahit abutin pa ng the day before Christmas. So, December 23, December 24, wag lang daw ang 25. Pwede daw December 26 para mahabol pa yung hanggang 29 doon sa pagpapapirma or before New Year's Eve. Pero ang naging concern din dito ni Senator Win, unti-unti na syempre nagbabakasyon daw o may kanya-kanya kinakailangan asikasuhin itong mga senador. Kaya medyo lalong nagiging tight yung schedule nila. Kaya ang sabi ni Sen Win, ngayong araw, target talaga nila matapos ang BICAM. Kasi kung mangyayari yan, di magagahol din sa oras ang presidente para siya sa atin talaga din yung budget kung may kailangan siyang i-veto na iilang line item. Itingnan talaga niya yun. Ito, for the record lang yung budget for 2025 ay pinirmahan anong petsa? December 30, 2024. So talagang kumbaga sa assignment Buzzer sa beater. Buzzer beater talaga. Kasi noong 2019 naman, yun, 28 nagkaroon ng reenacted budget kasi hindi pumirma ang Senate President kasi may in-insert daw tumutol siya doon. So, Merrimon, sa tingin mo, 8, tama ba? Alas 8 na kagabi, lagpas alas 8 na nag-resume?
Tama, yung pinaka-BICAM. Pero yung mga kongresista at yung mga senador, as early as 4 o'clock, 5 o'clock, nandun na sila sa PICC. Sadyang nagkaroon talaga ng waiting time at akala nga natin nung una, mapopostpone na ulit kasi pumapatak yung oras, 1 oras na lumipas, 2 oras na lumipas, 3 oras na lumipas. Doon nakapanayam din ng media si Senator Kiko. Pinaliwanag niya na hinihintay nila yung datos sa yung kulang pa raw o yung inaantabayan nilang data or calculation from the DPWH. So, pero napag-desisyon na nila around 8 o'clock in the evening, start na, tuloy na ang BICAM. Natapos sila 1 a.m. kanina. Pero ngayon ang schedule, ang una nating narinig nga nung natapos yung BICAM kaninang umaga was 2 p.m. magsa-start ang BICAM today. Pero ang nakuha nating final time is 4 o'clock in the afternoon ang BICAM sa PICC. Oo, pero 4 p.m. ba talaga? Baka mamaya 8 p.m. na naman na mag-start yan. Pero Mary Mon, maraming nakakapansin yung mga huddle ng mga senador pati mga kongresista, mga congressmen, on the sidelines. Yung ilan sa kanila parang medyo animated, 'di ba? Hindi natin alam nagdedebate ba sila. And it sort of defeats the purpose of an open BICAM kasi nga dapat ginagawa nila yan on the floor, 'di ba? Transparent sila, kung may mga discussion sila, dapat on the record yan. But sinabi ba dinisclose ba ng ilang mga nakausap ng senador diyan kung ano ba yung mga talks na nangyayari on the sidelines? Pauline, unfortunately, hindi tayo nakakuha ng impormasyon kasi una, yung pwesto rin ng media, nasa balcony siya eh. So, medyo malayo talaga. Hindi ka makakalapit din ng tenga mo kapag ka mag-huddle sila. And nung sinusubok din natin na makakuha din ng panayam dito sa mga ilan, hindi rin natin nakuha yung pagkakataon na makakuha ng information. Same goes din, pero ang so far, ang pinaka nakuha natin dito sa Senado, kahapon kasi bago pumunta ang mga miyembro ng BICAM from the Senate, nagkaroon muna sila ng caucus. Ang desisyon na yon, ang pinag-uusapan daw nila is yung magiging final direction ng Senate, kung isisalang na nga ba yung public works, kung ipagpapaliban ba muna, hihintayin ba muna nila yun. And ang naging result nun is yung kinalabasan ng delays din doon sa BICAM yesterday na kung saan sinabi Sen Kiko, dapat daw sana isasalang na yung public works budget, pero dahil may hinihintay pa silang calculations or computation, naudlot. Kaya na-delay siya. Pero for the other on other info doon sa mga huddles na ginagawa nila, marami rin na nagtatanong talaga at nagtataka kung ano nga ba yung kanilang mga pinag-uusapan. Baka ang pinag-uusapan ay UP fight. Anyway, usti pala to si Mary. Oo, stay kayo eh. Pero maraming salamat na lang sa ating mobile journal. Tatanong ko sana kung ano yung mga ahensya na medyo problematic din, ano? Oo, At talagang aside magiging bones of contention, talagang source, hotspot pag sa alam mo yun, very controversial din. Marami pa yan. Pero maraming salamat. Okay, keep us posted, ating mobile journal. Ayun, oo, yung farm to market roads, 'di ba? Sa DPWH or sa DA. Pareho. Pero abangan natin yan. Mamaya, makasama pa rin natin live mula sa PICC sa Pasay, si Mary Mon Reyes. Thanks, Mary Mon.